Let us pray. Opo, dakila naming Diyos at mahabagi naming Ama sa langit. Kayo po, O Diyos, na nag-iisang naluluklok sa eternal na kaluwalhatian. Kami po ay sama-samang nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa araw ng aming Panginoong Jesus. At sa oras na ito ng aming Sunday School, aming pag-aaralan ang iyong mga katangian na nagde-demand sa amin ng rightful, worshipful response as Christians, as Church of the Living God. So we humbly pray, O Lord, that as we study this doctrine, you will give us further knowledge, that we will grow in the knowledge and in the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, so that we can draw near to you and worship you in a manner that is reverent and acceptable in your sight. For all these things we pray, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So ang ating, this is an isolated Sunday School lecture, at ang napili kong ibahagi sa ating iglesia sa umagang ito is about worship. We will not be tackling too detailed about the regulative form of worship, but itong ating topic sa umagang ito ay isa sa mga pundasyon bakit kinakailangan ang regulative form of worship. Why? Because worship itself is the Christian's response to the character of God. Kung mapapansin nyo, minsan ko na itong napasadahan or nadaanan ng bahagya sa family worship, yung same passage na gagamitin ko ay nagamit ko na rin sa Jonah at minsan sa ating devotional sa prayer meeting. Pero ito, gagamitin natin ulit yung passage na ito in defining our topic for today. Sabi ng isang expository preacher, a high view of God will lead to a high view of Christian life or a high view of worship. And a low view of God will eventually result to a low view of worship. So ito yung ating titingnan sa umagang ito. Paano ba tayo magkakaroon ng lumalagong pagsamba sa Diyos in a way that is acceptable in His sight, in a way that is reverential? And how do we respond as we grow in the knowledge of our Lord and God? Sabi sa Exodus chapter 34, verse 6 to 8, the Lord descended in the cloud and stood with him there. This is talking about God and Moses, no? And proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. And Moses quickly bowed his head toward the earth and worshiped. This is the infallible word of God. Siguro naman alam na natin yung context na ito. Ito yung pamamagitna or intercession ni Moses sa mga nagkasalang Israel nung sila ay nag-commit ng idolatry with the golden calf. Habang si Moses nakikipagniig kay Yahweh sa Mount Sinai, habang siya ay tumatanggap ng mga kautusan ng Diyos. Dito sa tagpong ito, God revealed Himself to Moses with His covenant name, Yahweh. At sa theology pa, ito yung tinatawag na four unpronounceable letter na tetragrammaton. Yud, He, Vav, He. Nakakorespond din dito yung sinasabi, yung self-identification ng Diyos na I am. Which means, Yahweh is the eternally existing, unchanging, sovereign God. At nakapaloob din sa kanyang covenantal name na Yahweh, na siya ay isang Diyos na covenant-keeping and covenant-fulfilling. Kapag sinabing Yahweh, it identifies God as the God who
relates Himself to His covenant people. Una, sa Israel, at ito'y magpapatuloy na katotohanan sa buhay ng Christian Church. Pag sinabing Yahweh, it encapsulates not only those attributes that were explicitly revealed dito sa passage na ating binasa, but also all the other attributes of God that describes who really is and what He is really like. So, when we say the name Yahweh or Jehovah, it immediately pertains to His attributes and to His very identity, to His very essence. And realizing the weight of God's glory displayed towards Him regarding Moses, even though partial lang itong na-realize at nakita ni Moses, Moses responded in what? In a reverent worship of God. Ang punto dito, mga kapatid, is that the knowledge of God's essence, the very being of God, no? Which is the apprehension or which is the comprehension, yung paunti-unti nating nauunawaan at nakikilala ang mga katangian ng Diyos, is the ground. Ito yung pinakasaligan para sa isang biblical na pagsamba. This is the biblical framework, the biblical foundation of worship. When we say God's essence, it is tantamount to His being, yung pinaka-identity ng Diyos. And paano tayo lalago sa pagkakakilala natin sa identity ng Diyos? By continuing in the knowledge of His attributes. Sabi nga ng Baker's Encyclopedia, they state who really God is and what He is like. It is an authentic description of Himself pertaining to the attributes of God. So, the more na pinag-aaralan natin, hindi lang parang in an academical way, yung mga katangian ng Diyos, patuloy at lumalago tayo sa pagkakakilala sa Kanya. Kaya tingnan natin, ano ba yung ibig sabihin ng worship o yung pagsamba? Ang general definition of term nito, the word worship comes from the Old English word worthship, no? Worship. It denotes the worth or honorable value of one's state or condition. Ito yung, in other words, or yung mga plainer term, ito yung worthiness ng isang tao. Ito yung kanyang integrity. Ito yung kanyang value. To worship someone or something is to ascribe worth that is due to that object of worship. To acknowledge its value, dignity, or honor. Sa mga, kung babasahin natin, yung word na worship sa English translation, scattered yan all throughout the Bible, from the New Testament and Old Testament. Pero siyempre, magkaiba yung kanilang word sa Hebrew at sa Greek. Ang biblical usage ng word na worship sa Old Testament Hebrew ay shaka, which means to bow down. Katulad ng ginawa ni Abraham, ni Moses, ni Solomon at ni David. No? To bow down, to crouch, to fall down flat. And literally, kung babasahin niyo yung Bible, may mga tao doon na talagang hindi lang yumukod, kundi talagang nagpatira pa. As in, dumapa sila before the glory and the holiness of God. Pero mas maganda rin yung yung merong fuller detail pagdating sa New Testament Greek na proskuneo. It means also to fall face down in adoration. It is a physical act of lowering oneself in humble submission with an attitude of adoration or respect. Yung root word nga nito na kuon, medyo matindi yung pinanggagalingang kahulugan. It means to kiss the ground before a superior. Parang yung isang aso daw na hinahalikan yung paa ng kanyang amo.
Ganun yung essence o yung ibig sabihin ng proskuneo o yung word na worship. At on a religious sense, ang ginamit naman is yung latreo, no? Or religious worship. Now, based on those things, we can give a biblical definition of the word worship. Worship means, in a biblical sense, to consciously and actively ascribe to God the full worth and magnitude of which He is worthy. Sasambahin natin ang Diyos base sa bigat ng Kanyang kaluwalhatian, ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang kadakilaan, ng Kanyang kabutihan. Sasambahin natin ang Diyos sa pamamaraan na karapat-dapat sa Kanya. At ang pag sinabing worship, hindi lang yung religious worship, kundi it also renders services. Maglilingkod din tayo sa Diyos. Hindi ito isang once-a-week ritual, kundi this is a lifetime habit or discipline. It is a countercultural. Ibig sabihin, contrary sa definition ng mainstream evangelical churches ngayon, worship is a radically decentering activity and mindset. Affirming God's magnitude is also resisting the inclination to think of oneself as the center of concern. Ito ay sabi ni Daniel Trier siya yung editor ng Evangelical Dictionary of Theology. Ano ibig sabihin nun? Hindi ba kadalasan ang naging culture kung paano ginagawa ang pamamaraan ng worship is to satisfy the self-esteem of the worshiper. So in other words, hindi man aminin ng maraming Kristiyano, the way they worship is centered on himself. It is man-centered. Pero ang makikita nating mga punto dito sa biblical definition ng worship is that it is God-centered. In fact, it is self-denying in place of God's preeminence. It renders holy service to His divine being. Sorry, may konting typo lang, no? Ibig sabihin, kapag ang congregation, ang bawat Christian individuals ay nakapag-observe ng biblical worship, sinasantabi nila yung kanilang sarili. Ang nagiging sentro ng pagsamba ay walang iba kundi ang banal na Diyos na Trinidad. In fact, kumbaga, this is just an illustration. Sa pagsamba natin sa Diyos, para tayong nauupos because we give all our being, we give all our best in reverent worship to our object of worship. At sino yun? Walang iba kundi ang Diyos. It is not self-centered. God is the one we aim to please and glorify and not our emotional satisfaction and self-esteem. Of course, because God is good, our souls are also satisfied. But that is not the aim. The primary aim of worship is to glorify God. Secondary na lang yung clause na and enjoy Him forever. The more we grow in knowing God's character, the more we apprehend or comprehend the weight of the glory of His being God, yung Kanyang pagiging Diyos. The more our worship become God-centered and less self-oriented. Kaya, let us beware, mag-ingat tayo na magkaroon tayo ng cultivation of this kind of worship where self or man is the highest end to glorify. Yung kumbaga, ang appeal ng worship ay yung satisfaction ng carnality natin. May mga tugtugang malalakas, patay-sinding ilaw, mga laser beams, may pausok pa dyan. Nakaakala mo, nasa variety show tayo, wala tayo sa banal na pagsamba. Hindi po yun. Kasi pag ganun ang ginagawa natin, our appeal is to the carnality of the worshiper.
Kaya naman, paano tayo lalago sa ating pagsamba na kung saan ang pagsamba natin ay mas magiging God-centered? So dito, this is an excerpt. Some of the points were gathered from the GMA lecture about theology proper and worship. No? So dito, inadapt ko yung classification ng attributes of God based on Grace Ministerial Academy's classification. Hindi naman masama kung nakapag-aral kayo ng attributes of God at yung nalaman yung classification is yung communicable and incommunicable. Pero papakita ko sa inyo na maganda itong classification from our ministry na instead of communicable and incommunicable, we can classify the attributes of God based on His greatness and based on His goodness. Unahin natin yung attributes of greatness. Pwede natin itong maihambing dun sa sinasabi ng iba na incommunicable attributes, no? Pero may konting pagkakaiba rin ito. Ang ibig sabihin ng God's attributes of greatness is that these attributes describe God as the absolute, limitless, and unique sovereign being. It highlights His transcendence. Ibig sabihin, bilang Diyos, He is above and beyond creation. Yung mga attributes of greatness of God cannot be likened or it cannot be compared to human beings. It is being above and beyond creation. And they emphasize the supremacy, power, and perfection and in the perfection of God na independent nga sa kanyang mga nilikha. They set Him apart as the unique, uncreated Creator. Sabi pa nga ni Millard Erickson sa kanyang systematic theology, these are the non-moral superlatives of God. So pahapyawan natin kung ilan ba yung mga attributes of God na ito, no? Una, makikita natin yung subgroup ng attributes of greatness ng Diyos bilang yung kanyang pagiging spirit, God's spirituality or incorporeality. Pag sinabi nating spirituality or incorporeality of God, dito na pumapasok yung invisibility of God, yung kanyang pagiging immaterial or non-physical being. He is not composed of matter and he does not have the limitation involved with a physical body. Sinasabi ng Bible, lalong-lalo na sa John 4:21-24, God is Spirit. Dito rin pumapasok yung konsepto na bagamat siya ay Diyos, wala siyang parte. Halimbawa, meron 3 persona sa Diyos. Yung God the Father, kinukonsume niya yung 50% of the Godhead. Tapos yung Son and Spirit, tig 25%. Hindi ko ganon. Transcendent sila sa isa't isa. Though this is beyond comprehension, yun po yung sinasabi na ng incorporeality and spirituality ng Panginoon. Wala siyang bahagi. Wala siyang partition. Also, God is infinite. God is boundless and unlimited in all His perfection. At dito, under the infiniteness of God, dito pumapasok yung kanyang mga attributes bilang self-existent or He is aseity. This is the aseity of God. All creation is dependent on God. But God is never dependent on His creation. Bago pa likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, ang mga anghel at ang mga tao, God is already self-existing and self-sustaining in and of Himself as the Trinity. He is also immense. Baka hindi familiar sa inyo yung word na immense. Ang karaniwang pagkaunawa dito ng mga tao ay yung word na omnipresent, na kung saan ang plainer
definition nito is God is present everywhere. Pero alam niyo ba kung mas magiging stricto lang tayo, even yung definition na God is everywhere, it falls short of describing the reality of God. In fact, immensity says otherwise. The whole realm of creation exists in God. Kasi pag sinabi mong omnipresent, God fills the whole universe. Hindi, baliktad. Even the whole realm of creation exists and is being preserved and sustained because of God in Himself. That is the more correct doctrine of immensity. He is omniscient. He is omnipotent. Nandito rin yung constancy. Ibig sabihin, God is unchanging in His nature. He is perfect eternally, from eternity past to eternity future. At yung kaniyang mga dahilan at layunin, yung kanyang mga purposes. He is immutable, unchanging. He is eternal. Alam niyo ba na maging ang oras nilikha ito ng Diyos? But God is outside the realm of time. Hindi siya bumaba, hindi siya naging bata, hindi siya tatanda. Our God does not improve. He does not learn new things. He doesn't get better because He is always at His superlative perfection. At andun din, syempre, wag nating iisipin na ang Diyos ay parang power or force or energy lang because God is a being. He is a person. He is not a human person, but a divine person. A divine being. God is a conscious individual with intellect and will. He is the origin of all life. He alone is the only instead of independent, no? Paki-correct yan, independent living being. Katulad ng nasabi ko kanina, all living things, maging yung mga bulalakaw, yung mga bituin sa kalangitan, na akala natin ay walang buhay, they are all being dependent by God because He's the one sustaining their existence. Pero may nagsusustain ba sa Diyos? May nangangalaga ba sa Diyos? Wala. He alone is the absolutely independent living being. Kaya nga, maganda yung pagkakalikha niya sa atin. Why? Kasi katulad niya na merong consciousness and will, meron siyang nilikha niya ang mga tao na kawangis niya. We can relate, we can have covenantal relationship primarily to our Creator and also to one another. So, realizing all these attributes of God's greatness, ano yung dinedemand na response ng Bible? That is praise. No? Praise is the worship, praise is the response of the Christians in worshiping God in awe of all His divine attributes that He alone possesses, no? To worship God just by simply being God in all of His glory, in all of the weight of His eternal and divine majesty. Ito, yung pagpupuri sa Diyos ay obligasyon ng bawat Kristiyano na sambahin ang Diyos sa kung sino siya apart from His benefits. So yung current situation natin ay irrelevant. Kung tayo yung mga tunay na mga Kristiyano, may obligasyon tayong sumamba sa Diyos regardless of our current situation. Even to the point of dying, kahit pa tayo ay nalulugmok sa pagdadalamhati, kung kahit pa binalita ng mga doktor sa atin na tayo ay merong isang terminal sickness or disease, kung tayo ay Kristiyano, just the fact that we acknowledge that Yahweh is God, it becomes our obligation to praise Him. Because to praise Him is irrelevant of our situation or condition. Again, it's the great opposite
of the modern self-centered worship in the evangelical world. Sabi nga sa 1 Chronicles 29 verse 11, "Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all." Kita ninyo itong pananalita ng pagsamba. Meron bang sinabi dyan na dahilan? Bakit siya nagsasamba na yung dahilan ay nagbe-benefit yung mananamba? Wala. Ang dahilan dito ay kung ano yung katangian ng Diyos at kung ano yung kanyang mga dakilang ginawa. So praise is worshiping God for who He is. Yung sa kanyang pagiging Diyos. Maaari tayong lumago sa pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagpatuloy na pagsupil o pagpatay ng ating mga natitirang kasalanan. Alam ko tayong mga protestante ay hindi na tayo sumasamba sa mga rebulto at inanyo ang larawan. Pero baka yung iba sa atin, kung kayo'y nanggaling sa Roman Catholic o kaya naging masyado kayong immerse sa panonood ng mga pelikula tungkol kay Jesus Christ, baka ang pag-aakala ninyo, para mas mapalapit kayo at mas maging mataimtim yung pananalangin nyo at pagsamba nyo sa Diyos, nagkakaroon kayo ng visual imagination ng itsura ng Diyos, ng image of God. Lagi nyong ini-imagine yung gwapong lalaki na blonde hair, mahaba yung buhok, balbasarado, kamukha ni Jim Caviezel, kasi yun yung si Jesus Christ. Idolatry pa rin po yun. Because God is invisible. Ang i-cultivate natin doon, habang minomortify natin itong remaining idolatry na ito, ang i-cultivate natin, ang bubuhayin natin, ay pananampalataya. Faith on the things unseen. And God is unseen, and yet He can be known. The Christian life is oriented to believe the unseen realities of God's invisible traits, but it is evidence in Christ. Because the fullness of the Godhead dwelleth in the Son of God, the Lord Jesus Christ. So let us replace visual imaginations of God with the realization, with the continuing knowledge of His attributes during worship and prayer. Hindi mo kailangang mag-visualize ng imahe ng Diyos. Yung mga Roman Catholic, meron pa silang image of the Trinity, yung God the Father, yung parang matanda na white hair, white beard, si Jesus Christ, yung gwapong lalaki, tas yung Holy Spirit, nasa gitna, yung kalapate. Let us ditch those things. Alisin natin yun sapagkat yun ay violation of the second commandment. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay kilalanin ang Diyos sa kung paano siya pinapakilala ng kanyang salita, ang kanyang mga katangian, na sa pagtawag natin sa kanyang banal na pangalan, hindi tumatatak sa atin yung mga imaheng iyon, kundi ang kadakilaan ng kanyang mga katangian. Sabi nga ni Pastor Noel, grow in an understanding that man is dependent to God and not vice versa. Maging yung mga imahe at tribulto ay gawa ng tao. So alisin na natin yun sa ating sistema ng pagsamba at pananalangin. Worshiping God in the beauty of His holiness is irrelevant to the believer's situation. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sabi nga ni Job, nung talagang pinaulanan siya ng pagsubok ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na hawakan ni Satanas yung kanyang physical na katawan, wag lang siyang papatayin, ang sabi pa rin ni Job, though He slay me, I will hope in Him. Ito isang magandang bersikulo na sumasalamin ito. Wala nang makitang dahilan si Job para sumamba sa Diyos. Bakit? Wala na siya nakikitang benefit.
Sukdulan na sabi niya, kahit patay na ako ng Diyos, I will trust in Him. Why? Because simply because God is being God, He is still worthy to be praised and adored. Punta tayo sa pangalawang classification of attributes. Ito yung attributes of goodness. These attributes focus on God's moral character and how He relates to His creation. Ito na yung mga katangian ng Diyos na Kanyang pinapamalas sa kung paano siya makipag-ugnayan, makipagrelasyon at makipagtipanan sa Kanyang mga nilikha, lalo na sa Kanyang mga piniling bayan. They show us that His greatness is perfectly matched with a righteous and benevolent nature. Pag sinabing benevolent, love, charitable nature, no? This can be reflected to and by human. Ito na yung sinasabi ko kanina, that partially, these moral characters of God can also be graciously imparted to human beings. At ano-ano itong mga attributes of goodness na ito? Pangunahin dito ay yung kabanalan ng Diyos, yung holiness or moral perfection of God. It means God is absolutely separate. Ito yung unang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos, yung kadosh or kodesh. He is separate from His creation and from all their evil. And He is the standard, the perfect standard of rightness. Under holiness, makikita natin dito na sinasalamin nito yung purity, yung perfection, and separateness ng Diyos, yung Kanyang righteousness, that God always acts according to His perfect law. At yung pagiging makatuwiran, makatarungan ng Diyos, that God will always administer His law fairly. Andito rin yung integrity ng Diyos. God is entirely truthful and faithful in what He says and does. Ibig sabihin, God is genuine. Siya ay totoo. Siya lang yung nag-iisang tunay na Diyos sa kabila ng maraming huwad na Diyos. Ang Kanyang salita ay katotohanan. His word is with veracity. He is truthful, therefore, His words are reliable. At siya ay tapat. He is faithful. Bakit? Sapagkat Kanyang ginagawa at tinutupad ang Kanyang mga pangako. At ito, ang pangatlo, ito yung favorite ng marami, ito lang yung kanilang pinipili, that God is love. God is inherently good and concerned for the welfare of His creature. Pinapakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig through benevolence. It means God seeks the good of others even for the non-elect. Ito yung tinatawag na common grace. Maging yung pinakamasamang tao hanggang ngayon, humihinga pa rin. Kaninang umaga, gumising pa rin sila. Meron pa rin naghihintay sa kanilang almusal, tanghalian at hapunan kahit pa sila ay namumusong sa Diyos. Why? Because God is a benevolent God. God is a gracious God. At ito ay na-express lalong-lalo na sa buhay ng mga Kristiyano. Our Lord and Savior Jesus Christ is the personification of God's unmerited favor. Ganun na rin ang Kanyang mercy, yung lubusang maawain, totoong mahabagin ang Diyos sa mga nalulugmok at nangungulila. At ganun din, totoo din, ang pagiging mapagpasensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi kaagad siya nagbababa ng Kanyang hatol sa mga nagkakasala. Ngayon, sa God's attributes of goodness, ano yung dinedemand ng Biblia na uri ng pagsamba sa atin? Thanksgiving. The response of God's attributes of goodness is thanksgiving. Ito yung pagsamba ng Diyos
Dahil tayo ay nagbebenepisyo sa kabutihan ng Diyos at sa Kanyang moral perfection. We give thanks to the Lord because we recognize His goodness, and this is an intentional praise. Ito ay sinasadya nating pagpupuri sa Kanya na ang pinakadakila nating pag-ibig mula sa ating kapwang tao, mula sa ating sarili, kapag tayo binabago ng Diyos, ang pinakadakila at pinakamataas nating pag-ibig, ngayon ay ibinibigay na natin kay Yahweh. Tingnan niyo yung sinabi ni David, yung kanyang meditation sa paglikha ng Diyos sa sangkalakitan at kung paano nilikha ng Diyos yung mga tao. Sabi niya sa Psalm 8 verse 4, "What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him?" Na-overwhelm si David dito because despite the display of God's great wisdom, power, and majesty in creation, God created man and considered him to be His masterpiece. Do we deserve that? Hindi natin karapat-dapat tanggapin yun. Pero alam natin na kalaunan sa New Testament, ang magiging perfect revelation itong Psalm 8 verse 4 ay sino? The God who became man, the Lord Jesus Christ. And through Him, ito ay nagiging makatotohanan sa buhay ng Kristiyano. Sino ba naman tayo that the God of the universe, the God of eternity, will be so much concerned to our pitiful lives? David felt unworthy of God's care and love. Kaya ito yung maging application natin habang tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Magkaroon tayo ng growing sensitivity towards God's holiness in contrast to our sinfulness. Yung malalim nating pagkakaunawa ng kabanalan ng Diyos, dapat magbigay ng mas lalong maigting na discernment sa atin ng mga natitirang kasalanan sa atin upang ito ay mag-lead sa atin ng pagsisisi upang tayo mapatawad ng Diyos at makalapit sa Kanyang banal na presensya. Ang mga attributes of goodness ng Diyos ay dapat maging standard ng pamumuhay ng mga Kristiyano sapagkat dito tayo lalago sa Kanyang wangis. We must be conformed to His likeness. God said, "Be holy, for I am holy." At dahil dito, sa pinagsamang attributes of greatness and goodness of God, dapat lumago tayo sa pagtitiwala sa ating Diyos. His faithfulness is a reliable cure for our anxiety because He is trustworthy. Lastly, manahan tayo sa pag-ibig ng Diyos. All of God's attributes of greatness and of goodness are fully revealed in the person and work of our Lord Jesus Christ. In His incarnation, God's love towards humanity is displayed. Kaya bilang conclusion, ito yung twin responses in worshiping God. Because God is great, praise Him. And because He is good, let's give Him thanks. Makita ninyo, itong twin responses na ito, it is scattered all throughout the Scripture. Bibigyan ko lang kayo ng isang example sa Psalm 7 verse 17. I will give thanks to the Lord due to His righteousness. Nagbe-benefit yung worshiper sa righteousness ng Panginoon. Kaya ang response nila, giving thanks to the Lord. And I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Because God and God alone is the Most High, there is none like Him. Yung mga worshiper, they sing praise to His name. Kaya bilang panghuling warning sa atin, sabi nga ni Pastor Noel Espinosa, the primary sin of man is failure in glorifying and giving thanks to God. Ito yung sinasabi ni Paul,
sa Romans 1:21, for although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. Andun din yung denial or yung rejection ng twin response na praise and thanksgiving. It is enough for God to condemn someone to eternal fire. Kaya based dito, nawa ito yung maging object natin sa paglago, sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Meron ba tayong mga katanungan sa ating lecture ngayon? Tita Chit? Maraming salamat, Brother Andrew, na nare-realize natin yung malaking kasalanan natin na kulang sa thanksgiving and pagpupuri sa Panginoon. Yung question ko, parang yung praise at saka thanksgiving ay parang Christian's obligation to God. Pero parang, so ang question, parang sinabi mo na rin sa summary mo na kinokondemn yung mga tao dahil di sila nag-worship. In short, parang ang gusto ko sabihin, tama ba na isipin, hindi lang yan obligasyon ng mananampalataya. Actually, may verse sa Psalm 150 verse 6, o lahat daw ng humihinga, Yes. purihin ang Panginoon. So, parang yun lang. Hindi lang siya obligasyon ng Christian, doon nga sa summary mo ay iko-condemn ang maraming tao dahil di sila nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon. So parang obligasyon ng lahat. Pero higit sa tingin ko tayo dahil may apprehension and appreciation na tayo at may gabay na tayo ng banal na Espiritu para may kakayanan na tayo sambahin siya. Whereas yung mananampalataya, obligado sila pero wala silang kakayanan. Exactly po, Tita Chit. No? Tama yan. Kasi yung worship of God is a universal obligation. Kung babasahin niyo yung essence ng last chapter of Psalm 115, sabi, let everything that has breath, praise the Lord. At scattered all throughout the Hebrew Scriptures sa Old Testament, na sabi, let all the nations be glad. So, tinatawagan ang lahat. No? So, tama po kayo, it is a universal obligation, pero ito ay pinag-aaralan sa mga Kristiyano sapagkat tayo yun na yung may kaalaman at tamang pangunawa nito. So, itong kaalaman na ito ay dapat dalhin in an evangelistic manner all throughout the world. Sapagkat tama po kayo, this is a universal obligation. So, tama po yun. Thank you po. Meron pa po? Sa Zoom po, wala po ba? Kuya Jo. Brother Andrew, pwede mo bang i-expound itong sinasabi ng Diyos na I will have mercy on whom I will have mercy. Kasi ito yung kinukukot din ng mga Muslim eh. Kasi meron silang na ganito na ang Diyos daw ang merciful God kasi inaano doon merciful God eh. Pero dito, di ba, kinote ito sa Old Testament saka sa New Testament, doon sa Romans. So, pwede mo bang kasi I think this involves the integrity of God, di ba? Kasi iba nami-misinterpret siya kasi sinasabi nila na, maski na pala ganito, mabuti ako, pwede akong ng Diyos, di ba? Pwede ako i-deal anytime sa mga kasalanan ko. Pero ang Diyos talagang nakakaalam. So, pwede mo bang pa-expound? Kuya Jo, yung passage na yan, ang ini-establish niyan ay yung rightful prerogative ng Diyos upang, kumbaga, yung exclusive right and authority ng Diyos na kahabagan yung mga taong nais niyang kahabagan at yung mga taong nais niyang kaawaan. Kaya ito yung ginagamit ng Reformed Theology na proof text na kung saan may karapatan ng Diyos na pumili kung sino ang kanyang kakahabagan and
to the point na to be saved, no? To be saved from damnation. Ngayon, ang argument na, hindi ko kasi alam yung exact argument ng sinasabi mo na argument ng mga Muslim, pero ang argument ng mga non-Calvinist dito ay kapag yan yung ginamit nyo, nagiging unfair si God. Kung nagkasala ang lahat, dapat obligado si God na iligtas ang lahat. Well, mula sa Bible hanggang sa ating confession, ating pinapanindigan na hindi obligasyon ng Diyos ang magligtas sapagkat ang nagkasala ay ang tao simula pa sa ating mga unang magulang na si Adan at si Eva. In fact, the first necessity when man fell to sin is the God vindicating His name. Ibig sabihin, ang first necessity sana na response ng God nung nagkasala si Adan at si Eva ay justice, to uphold justice. The concept of salvation, the concept of mercy and grace is because of the inherent graciousness of God. Nakuha mo? Obligasyon niya na maghatol sa lahat ng nagkasala. Hindi niya obligasyon na magligtas. Yung kanyang pagkilos na magligtas at kahabagan ang iilan ay solely prerogative niya being a gracious and compassionate God. Now, ano yung sinasabi ng Baptist Confession of Faith natin na kakaiba sa Westminster Confession of Faith? Yung iba ay pinili niya from eternity past para maging tagatanggap ng kanyang kahabagan, which means salvation, habang yung iba ay iniiwan niya sa kanilang sinful and depraved state. Bigyan ko lang kayo ng plain illustration na huwag niyong ipaparallel sa Panginoong Diyos, no? Halimbawa, merong 100 na gutom na tao. Meron akong tinapay, 50 pieces. Hindi ako obligadong mamigay sa kanila. Of course, moral obligation meron, pero dahil ako yung may-ari ng tinapay, I have all the authority kung isi-share ko ba to o hindi. At kung kanino to isi-share. Ngayon, out of 100, 50 people lang yung binigyan ko ng tinapay. Masasabi ba nung 50 na hindi tumanggap, unfair ako? Hindi. It's my sole obligation. It's my prerogative to impart my graciousness. Because graciousness is not an obligation primarily to God. So, I hope yun yung nakita mong, nasagot ko ba yung katanungan mo? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Kay Kosan, tapos si Kuya Wancho. Good morning. Good morning, Kuya Andrew. Meron po tayong question mula kay Brother Mars sa Zoom. Sapat na ba na dahilan na dahil makapangyarihan ng Diyos ay Diyos na ang bahala na magpaliwanag sa mga taong hindi nakauunawa ng kanyang salita at hindi na natin kailangang magsikap na ipaliwanag sa mga taong pinangangaralan natin? Hindi po. Hindi po yun hindi ibig sabihin na synergistic ang effort ng man and God. The fact that God instituted His only instituted organization here on earth, which is what? The church. Yun yung pinaka-punto bakit tayo nandito, di ba? Yung Great Commission, ipaliwanag. However, hindi work ng church ang mag-convert. Ang work natin is to preach the whole counsel of God, to preach the gospel. Of course, we will pray for their conversion. But who does the conversion? The Holy Spirit. God the Father does the calling. God the Holy Spirit does the conversion and regeneration. At sino yung object ng salvation nila? God the Son. No? May work ang simbahan, but not necessarily na it is a synergistic work. No? Obligasyon natin ito bilang iglesia. Kuya Wancho, ako nga pala, si Kuya Wancho. Tapos last si Kuya Arnel. Sige po. Pasensya ka na. Good morning, Andrew.
Nabanggit mo kanina si Hope doon sa yung sinabi ni Hope na kung ang Diyos ang kukuha ng buhay niya, nasa Panginoon Diyos yun. Yung sinasabi mo kanina na prerogative niya yun ng Panginoon Diyos. So ang itatanong ko sa New Testament ngayon, ano ba ang pagkakaiba ni Hope na nagsuffer dahil sa strong faith niya? Bilang Kristiyano, si Apostol Pablo, ganun din yung karanasan niya eh. Nagsuffer din siya. So what is the difference between the sufferings of Hope and the sufferings of Apostle Paul na sinabi niya rin na unti-unti ako parang pinapatay, parang nasa katayan. So sinabi niya rin na hindi patay na ang katawan ko sa kasalanan, pero nabubuhay dahil sa Espiritong nasa kanya. So, ibig sabihin, hindi nasabi ni Job yun nung Old Testament. So, ano ang talagang pagkakaiba para masundan natin yung New Testament in terms of justification? Sige po, salamat Kuya Wancho. Malaki po yung pagkakaiba. Unang-una, namuhay ng Old Testament si Job. Unang-una, malaking posibilidad na although counterpart siya ni Moses, ibig sabihin parehong time or generation sila na nabuhay, or maybe ni Abraham, wala siyang direct or kasing articulate ng Torah na knowledge of God. And while si Job ay kinoconsider ng Diyos na righteous man, in fact, yung sa verses na yon, partial lang yung partial lang yung quotation ko na yon. In a sense, parang ang karugtong nun, sinasabi ni Job ay parang, I will question or parang, I will plead my cause with God. So, bagamat righteous si Job, meron siyang remaining sin na inexpose ng Diyos sa kanya. Ito yung kanyang pagiging self-righteous na akala niya kapag ang matutuwid ay matuwid na namumuhay sa Diyos, ay kayang makipagtagisan o makipagtalastasan sa Diyos na parang magkapantay lang sila. So, kapag binasa mo yung mahabang libro ng Job, pag doon sa portion na sumasagot na ang Diyos, sinasabi niya na, nandun ka ba nung lalangin ko yung mundo? Ibig sabihin, binabalik ng Diyos si Job sa kanyang lugar bilang nilalang lang kita. Ako yung manlilikha. My ways, my wisdom, and my knowledge is superior than your finite, yung kanyang napakalimitadong kaunawaan. So, in a sense, kahit matuwid sa harap ng Diyos si Job, ibinababa pa rin siya ng Diyos sapagkat meron siyang natitirang pagmamataas. At makikita naman natin na nirestore naman si Job. No? Yung context naman ng persecution ni Paul ay gospel cause. It's for the gospel. No? Na, siguro alam mo na yung conversion story ni Paul sa Book of Acts. Kaya ang sinabi niya, to live with Christ and to die is gain. Yung kanyang natitirang physical life dito ay pinamumuhay niya na lang para kay Kristo, at kung siya man ay mamatay, hindi ito kawalan, kundi ito nga ay gain pa nga sapagkat he will now cross eternity with the Lord Jesus Christ. So, meron siyang hope ng resurrection. Siguro last na si Kuya Arnel. Tanong ko lang po dito sa during Noah's time, yung flood, great flood. Sa Genesis 6, paano po kaya natin to reconcile yun sa sinabi ng Panginoon na the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. The Lord, sa Genesis 6:6, the Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Alam naman po natin na nobody is perfect. Only God is perfect. Pero
parang meron pong nagka-clash dito sa sinabi ng Panginoon, I regret. So, regret and regretted na sinabi niya, parang it shows imperfection sa kanyang sinabi. Yes. Mabuti na lamang po, wala pa nagtatanong sa akin kung paano mo ipapaliwanag ito. Apo. At hindi ko rin po alam kung paano ko maipapaliwanag ng mahusay, ng mabuti doon sa taong nagtanong sa akin. At kung meron pong makakapagbasa nito, makakabasa at madadaanan niya itong portion na ito ng Biblia, maaaring magkaroon siya ng malaking katanungan. So, paano po natin ito ma-reconcile? Ano po ba yung... Alam ko, hindi po ito yung iniisip natin na naging mahina ang Panginoon, ang Yes. Diyos dito. Yes. So, paano po natin ito maipapaliwanag sa bawat isa? Thank you. Salamat po. Kuya Arnel, salamat sa tanong mo. Ang Bible, sinasabi ng maraming theologians, and I agree with them, in a sense ay parang pagbe-baby talk ng Diyos sa tao. Bagamat marami sa Biblia ay napakalalim pa rin at napakapantas pa rin ang pananalita, it is God's way of communicating to humans in a way that we can understand this. Isa sa mga terminology na pwede nating tandaan, yung tinatawag na anthropomorphic. Ibig sabihin, nakikipag-ugnayan ang Diyos or nakasulat, dinidescribe ng Biblia yung mga certain acts of God na naiintindihan ng tao, pero dapat din maunawa natin na porket halimbawa, God can see. Ibig sabihin ba, pagdating sa universe, may makikita kang dalawang malaking pupil or eyeballs? God can hear. Pag tingin natin sa universe, may malaking tenga. Ibig sabihin, it simply means God is communicating to us His acts in a way that we can understand this. Yung tanong mo, Kuya Arnel, actually, nasa ilalim yan ng isang napaka-complex na attributes of God ng kanyang pagiging impossible. God cannot suffer emotionally, no? Wala siyang signs of weakness, no? Ang ibig sabihin lang nun, doon sa Noah, is that God, doon sa sinabi mong passage, God is grieved. Nalungkot siya, nadurog yung kanyang puso, pero hindi rin ibig sabihin na literal na mayroong puso ang Diyos, biologically, dahil yung kanyang create na mga nilalang, ayon sa kanyang wangis, ay lubhang napasa ilalim sa kumunoy ng korupsyon ng kasalanan. Meron pang mga iba't ibang passage sa Bible na, if that is the case, I will know. Ibig sabihin, may mga bagay ba na hindi pa nalalaman ng Diyos, na malalaman pa lang niya? Hindi. Sabi nga sa Bible, hindi pa nangyayari ang lahat ng bagay sa isip ng Diyos, nakalatag na ang lahat ng bagay. Sa eternity past pa lang, hindi pa nangyayari yung actual events sa harapan ng sa isip ng Diyos, hindi lang planado, settled na, established na, mangyayari na lang. Bakit? Siya yung nag-akda. God has decreed the future things even from eternity past. So yung mga ganong bagay, kapag nakikita natin na ina-ascribe ng Bible yung mga certain acts or certain character na para sana sa tao, pero ito'y ina-ascribe sa Diyos, ito ay anthropomorphism. At meron pang isang theological term na hindi ko na lang matandaan, na kung saan, para maunawaan natin, yung layunin ng Diyos, yung isip ng Diyos, ginagamit sa Kanya yung mga pananalitang dapat ay pantao lamang. Pero bilang Diyos, katulad nga ng nasabi natin kanina, He is ase. Wala siyang katulad. He is self-existence. He does not grow weak or weary. Parang katulad nung kay Adam and Eve, nung nagkasala sila, tinanong ng Diyos, nasaan ka? Ibig sabihin, hindi ba all-knowing ang Diyos kung nasan yung location ni Adam? Ibig sabihin lang doon, ini-stir up niya si Adam na mag-confess ng kanyang ginawang pagkakasala. Sana naliwanagan ka sa sagot ko.
may konting clarification ka pa kung gustong tanungin? Okay po. Sige po. Thank you. So, manalangin tayo. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Gracious Heavenly Father, maraming salamat po sa mga doktrinang ito na aming natutunan at nawa, since ang layunin nito, Panginoon, ay mas lalong dalisayin at gawing banal ang aming pagsamba sa inyo, dalangin namin, Panginoon, na bawat individual Christian at kami bilang isang iglesia ay lumago pa sa pagkakakilala namin sa inyong mga banal na katangian at katangian ng kabutihan. Samahan niyo po naman kami, Panginoon, sa aming buong araw ng pagsamba sa inyo sa araw na ito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.